Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito kay Harry Roque na pumunta pa ng Canada, na doon nga ay gumawa ng maisog rally na naman, na ayun na nga, nilason ng isipan ng mga ating kababayan sa Canada para mapaniwala sa kanyang mga sinasabi na ang administrasyong Marcos daw ay pangit. Ito na. Kasi parang ako, akala ko, bigyan natin pagkakataon kasi baka i-redeem nito yung pangalan ng Marcos dati. But then, I was wrong. Inasal kayo, medyo, alam mo yun, kung pwedeng may paluhod-luhod pa kayo, isama nyo na, itodo nyo na. Kasi, ayun mga kaibigan, maisog member, sinisira ang administrasyong Marcos. Ibang klaseng nilalang to, kung nilalang nga ang tawag sa kanya. So, tatapusin ko na para hindi kayo mabore. Thank you. Inabasin na si Roque. Kaunti lang ang dumalo mga kaibigan. Kaunti lang, nilalang. Ito pala si Harry Roque, talagang dayo. Dayo sa Amerika, dayo sa Canada para isulong ang kanyang maisog. Papanoorin natin ang reaction video natin. Ano na? I would like... Tayo tatakbo ng presidente. Yan na. Ang tao ko lang, City Hall ng Davao. Sabi niya, hayaan. Yan na, nagsasalita mga kaibigan na binibrinwas ang isipan ng mga ating kababayan sa Canada para mapaniwala na ang rehimeng Marcos ay mali. Ganon, ganyan. Okay? Ano muna magpahinog ako? Siguro naman walang masama kung ako'y magpapahinog bilang vice presidente at magsisilbi bilang isang kalihim. Pero kung yan po'y gahaman sa kapangyarihan, ready or not ready, yan ay tumakbo ng presidente just for the sake of running. Kaya nga po, napakataas ang respeto ko kay Sara Duterte. Dahil ngayon lang po ako nakakita ng politiko na humindi na tumakbo sa presidente, bagamat lahat ng surveys indicated at that time na runaway winner sana siya for president. Noon yun. Noon si Sara Duterte malakas ang survey. Pero ngayon mga kaibigan, nasira na sa taong bayan, medyo mababa na. Natatalo okay, ni Senador Rapi Tulfo sa survey. Sana nga manalo, ay kung talo, iyak. Ang pangalawang kadahilanan, Pag tumakbo ng presidente sa next election. Pero matagal pa ha. Dito lang tayo sa hakbang ng maisog na talaga namang itong si Harry Roque ay walang tigil. ako po anak ako ni, hindi ako anak, ako ni Hubito Salonga. Okay, anak ka ng tatay mo. Sige. Kami po talaga ay anti-Marcos. Ganon. Umami na. Ang tiyo ko, ayan, nandiyo yung isang tiyo ko. Ibig sabihin yan, anti-Marcos ka nung araw pa lang. Ibig sabihin, kinakain ka na ng sistema. Ng Pinsang politika. buo niya, si Ray Lopez, kinulong. Nag-political asylum sa Europa, sa World Council of Churches. Ay, ganon. Okay. Ibig sabihin, naghihiganti ka ngayon. Kaya isinusulong mo ang maisog. Ang aking lolo, dahil siya ay napakalapit kay Hubito Salonga, lahat ng mga anti-Marcos doon sa bahay namin nagpupulong. Doon sa Parañaque sa bukid. Darating yan. Bukid yun, pero nandiyan ang mga kotse, lahat sila doon sila magpupulong. Ang bahay namin sa Pasay, sa ilalim na hagdan, may taguan. Kasi doon namin tinatago yung mga wanted ni Marcos. Ganon. Ibig sabihin, tumatago kayo ng araw, wanted kayo sa Republika ng Pilipinas. Ay namin, nasa dulo ng iskinita, so meron na kaming sistema na yung mga kapitbahay namin sa labasan pa rin, magsasabi na, nandiyan ang militar, tago na yung mga taong nagtatago. So talagang unthinkable Ibig sabihin, tago kayo ng tago ng araw, NPA kayo. na ang Harry Roque, na kamag-anak ni Joey Salonga, na ayan po, mga Lopez po yan, mga kamag-anak ko sa Lopez, na inapi ng Marcelo, tatakbo kasama ang Marcos. Ay, nakukuha ko na ang ibig sabihin ito ni Roque. Kaya pala ito ay pamaisog-maisog. Magkakaliwa ito. Magkakaliwa. May galit sa kay BBM nung araw pa. Ngayon, naghihiganti. Para sa Senado. Pang personal na dahilan mga kaibigan na ginagamit ang maisog para lasunin ang isipan ng sambayanan sa Canada. Ayan, sa Canada. Talaga, ang mga tao sa Canada, bising-busy, ginulupan ito ni Roque.
Kasi nga pagkakalam ko mga kaibigan sa Canada, ang mga tao talaga dyan ay talagang busy sa trabaho. Ha? Busy sa trabaho, gumawa ng pera para magpadala sa Pilipinas, para maggumanda ang buhay. Ngayon, pumunta ito sa Canada para maggaganito, magngangalngal dito at palawakin ang kanyang maisog. Nalabanan daw ang gobyerno ng Pilipinas. Magwilga tayo, ganyan-ganyan tayo. Pag tumagal, nagsisimula sa mga ganyan yan eh. Wilga-wilga, pag tumagal, NPA na. Continue lang. Bakit po natin ginawa yun? Hmm. Kasi naniniwala naman ako, unang-una, na kapag nabigyan ng pangalawang pagkakataon ang another Marcos, babaguhin niya at iwawasto niya ang papel ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Gaya po ni Super Ate to the President na Amy Marcos, yung pong paniwala ko na dahil binigyan sila ng pangalawang pagkakataon, lilinisin naman nila ang kanilang pangalan para naman maiwasto ang kanilang lugar sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ano pong nangyari? Anong nangyari? Abay, wala pang isang taon, naging malinaw na wala silang agenda na iwasto ang kanilang pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung hindi, ang kanilang agenda, ulitin muli ang kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. Ano ibig sabihin ko? Yung mga nanonood, talagang brainwash na brainwash mga kaibigan. Alam mo, sa Canada, may mga nang-i-scam din yan na Pilipino dyan. Okay? Paano nang-i-scam? Parang scam na rin ito si Roque. Ini-scam niya ang isipan ng tao. Bini-brainwash. Pero sa Canada mga kaibigan, maraming mga nag-i-scam din ng kapwa Pilipino natin. Alam niyo kung ano yon? Unang-unang scam dyan, yung mga nagtitinda ng vacuum. So, opera ka ng vacuum, Pilipino, kapwa Pilipino, sa halagang 10,000. $10,000 yung vacuum. Samantalang yung vacuum, mabibili mo lang ng $100. Mabibili mo lang ng $100 sa Amazon o sa ibang market. Tapos kapwa mo Pilipino, i-scamin ka, sabihin nito, itong vacuum nito, pwede mo isang napakaganda, 10,000 lang. Demo naman ng ganyan. Pero iskamin, 10,000 mga kaibigan, magkano ba yon sa peso? Napakalaking halaga, vacuum. Ang pangalawang scam dyan, yung mga nagtitinda ng mga kawali, kaldero. Yung kawali-kawali, magde-demo sa bahay mo, bago pagkatapos, bibentahan ka, 20,000 ang benta. Pilipino rin, kapwa Pilipino. 20,000 halagang kawali, kaldero lang, isang dosena. Magkano na sa peso yung 20,000? Nasa 800 or 900,000. Kulang-kulang 1 milyon. Kapag nagpabudol ka sa mga ganon, magkano lang kawali sa market, sa mga Amazon, sa Lazada, magkano lang yung kawali na yan? Wala pa yata 1,000 yan. Di ba? Sa peso. Pero binibenta nila, sa kapwa binibudol nila, halagang 20,000. Yun ang mga budol sa Canada. Ngayon naman, itong si Harry Roque pumunta ng Canada para lasunin nga ang isipan ng mga kababayan natin doon na ito na nga, binubudol niya. Parang ganun. Nadagdagan na. Okay? Ni-explain ko lang kung anong mga budol na dapat iwasan sa Canada. Okay? Ito na mga kaibigan, dapat mong iwasan. Ayan yung mga manang na nakakaawa naman. Nakikinig sa kanya. Wala rin naman mapapala dito kay Roque nito. Magiging against the government ka lang. Continue na nga tayo. Ito, continue lang. Di ba po, si Marcos, nung talagang it became imminent na hindi na siya pwedeng manatili sa presidente, ang ginawa, deklara ng martial law. Matagal na panahon na yang binabanat mo na yan, Dr. Harry Roque, harapin mo ngayon yung kaso mo. Kasi nga, kasabwat ka sa mga pogo-pogo sa mga Chinese, ay maliwanag dito, mga Chinese pogo, illegal yan sa Pilipinas. Magpaliwanag ka at ikaw daw ay protector ng pogo, kasabwat, or baka ikaw ay big boss na rin. At bilon mo yung mga patalin nito. I-continue lang. Ang saligang batas. Pinadlak ang Senado, pinadlak ang Kongreso, naglagay ng mga rubber stamp sa Supreme Court. Matagal pa na una yan. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Ang unang-unang inatupag, bagamat ang pangako niya, hindi niya kinakailangan ng charter change. Charter change. Kunwari, People's Initiative. Ginamit ang pera ng bayan para mamili ng lagda. Lininlangan ang bayan. Dami mong alam. Na kanilang pinipirmahan ng ayuda. Yung pala, charter change. Tumali ka, tagal mo nga rin sa gobyerno nila, di ko, wala rin namang ginawa. Tinudas nyo lang ng tinudas yung mga adik. Hanggang ngayon, marami pa rin adik sa Davao. Diyos mio, Mariman.
Ito naman si Harry Roque, talagang nakakagigil. Oh. At anong babago? Ito lang mga kaibigan, iniikot nito ang buong mundo yata nito. Amerika hanggang sa Australia, ngayon naman sa Canada, ganyan. Sa sunod dito sa mga kwan. Pero ngayon, nahiring-hiring muna ito kasi nga ay sangkot sa pugo-pugo. Huli nila. Ah. Dahil alam nila na yung susunod na magiging presidente hindi mananalo kay Sara Duterte. Sino ba yan? Kung hindi si Tambaluslos dahil masyado pang bata si anak na congressman. Nako, ay hindi naman mananalo na si Sara. Nasira nyo na. Okay sana ang rating ni Sara eh. Kaya lang isinira nito eh. Ang dami lang babaguhin, unang-una, sistema ng gobyerno. Bubukagan ng presidente, papalitan ng parliament. Dahil sa parliament, yung speaker ang magiging prime minister. Ay, nako, naman puputulin ko ng mga kaibigan. Ako ay nanggigigil na. Okay, ano masasabi niyo mga kaibigan dito kay Harry Roque na talagang pumunta pa ng Canada para isulong ang kanyang maisog. Ngayon ko lang ito napanood. Bago lang, mainit-init pa, habol pa. Okay? Hanggang dito na lang. At anong masasabi niyo dito sa maisog sa Canada na talaga namang makikita sa video na sila lang, nilalangaw. Okay, subscribe. Thank you. Bye-bye.